Si Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Ayun, nagpalang araw mga Kalingap. Ito po, kasama natin si Kalingap Jose. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katukatuwang po yun ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang Kalingap Proud. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you, Kuya July. Maraming salamat po. What's up mga Kalingap? Good morning sa ating lahat. Andito pa rin tayo mga kaibigan, mga Kalingap sa parting Santa Cruz. At mayroong inilapit sa atin dito sa lugar na ito para ating alamin kung ano ang kanyang kwento. Okay mga Kalingap, samahan nyo lang ako sa ating pupuntahan para alamin ang kanyang kwento. Tara mga Kalingap, samahan nyo ako. Dito na tayo, malapit na tayo dito sa bahay nila. Hello, magandang tanghali po. Magandang tanghali ate. Magandang tanghali po. Ngayon po ang ano namin, hindi pa tapos. Anong pangalan mo ate? Dilsa Lozano po. Dilsa? Opo. Dilsa Lozano. Ilang taon na si ate Dilsa? 45 po. 45. May asawa? Opo. May anak? Meron po. Ilan ang anak niyo ate? Ito po. 7 ang anak ninyo ate? Opo. Nandito ba sila lahat? Yung 7 na yun? Wala po. Yung dalawa po, doon po sa lola niya. Oh, bakit doon sila tumira? Sa hirap po ng buhay dito. Yung iba po, nag-aaral pa. Nag-aaral sila. Opo. Tapos si Mr. naman, anong trabaho niya? Naki-anuhan lang po sa construction. Dito lang sa lugar ng Santa Cruz. Opo. Magkano ng sahod pala ngayon sa ano? Sa construction? 350 po ang araw. 350. Nagkakasya naman yun. Kulang nga po eh. Oh. Eh, ang gasto sa isang araw, ang 500 kulang. Tapos, Sa pagkain, magkano ang bigas ngayon? 140 na ang ano? Anyiga. 140 ang isang salok, ano? Isang anyiga. So salop po. Isang salop, 140 na. Ay hindi yung tinatawag na ano na Kilo. per kilo, Hindi po. Dito, ano, puro salop po. per salop ang ano dito. 140. Opo. Mahal na din. Yung isang salop sa amin, isang araw lang. Oh, sa dami ba naman? Opo. Tapos yung mga anak mo nag-aaral. Opo. Ilan yung mga nag-aaral na anak mo? Ano po, nasa 4. Yung isa tumigil na rin kasi mahirap yung ano, Oo. tumulong na lang sa tatay niya. Lalaki yun. Opo. Sa construction din, nagtatrabaho. At ikaw naman ate, anong trabaho mo? May tanong ko lang. Ako po, minsan pag meron pong nagpalaban, nakilaban ako. Oo. Minsan pag meron nagpalaban, bigyan ka 200 or swerte nang maka ano sa'yo 300 ang isang laba. Oo. Dito ate, yung bahay na ito, sarili ba ninyo ito? Yung bahay na ito? Yung bahay po, ano, sa amin po, pero yung tinitirikan, binabayaran pa po ito. Ay, binabayaran ninyo. Opo. Magkano ang bayad pala ate sa... Paano ang bayad nito? Monthly or every 1 year? Ganun?
Monthly po, kaso hindi naman nga po kami naka ano ng pagbayad kasi wala man po pambayad. Magkano binabayaran niya pala dito sa monthly? Depende man po kung meron 2,000, 2,000. Depende kung magkano ang pera mo. Pero kung ano po per month, 2,000 talaga po ang hinihingi nung may-ari. 2,000 per month, di paano yung magkakasya yung yung sinasahod ni Mr. mo? 350 ang sahod isang araw. Kulang po nga eh. Minsan nagkaan na lang ako ng mangutang. Ang problema man, pagdating ng sahod, ubos na lang pambayad. Hindi naman makabili uling bigas. Asan yung mga anak mo dito? Nandito ba sila? Yung mga anak mo? Ito po yung panganay ko. Yung dalawa po sa school pa. Yung bunso ko po, naiwan ko po dun sa sideline kong trabaho naman. Yung bunso mo? Ilang Opo. taon na yun? Nasa 4 na taon po. Bakit iniwan mo doon? Tulog po kasi. Dahil sa Opo. pinagtrabaho mo Opo. na? Siyempre yung kabuhayan dito ang problema, yung hindi naman siya permanente na may kita. Minsan, walang-wala talaga. Paano yung kung ano, halimbawa yung wala kayong pareho na trabaho, siyempre siyang kayo kukuha ng Gutom. pangkain. Wala po, gutom. Mabuti kung meron kang mautangan. Swerte na po kung meron nagbigay sa yung mangutang ka. Minsan nga po, naranasan na namin matulog ng walang kinain. Tulog na lang na na walang laman ng tiyan. Opo, Ilang taon ka na ate pala? 45 po. 55. Tapos yung si Mr. Nasa 44. Babata pa. Tapos yun ang trabaho ni Mr. yung sa construction. Nakakarating naman siya ng kahit saan na lugar na Hindi para naman po. magtrabaho. Dito lang po sa lugar namin. Marami namang mapapasokan dito. Minsan po pag meron makilukadan, yung Oo. kupra po baga. Oo. Kaso bago man po matapos ang pagkupra, wala naman natira. Wala nang natitira sa sahod. Puro bali. Puro magkano lang naman palang yung bayad sa ganun, yung tawag na lukad, lukad. Ano po, Papalukad. depende man po sa dami ng niyog. Minsan, meron din siyang parte ng nasa 1.5. Minsan, 1,000. Yung baba ng minsan, nasa Sino anak mo? 70. Yung panganay? Hindi po yun po. Anak ko ng kapitbahay ko. Ay, yung anak ng kapitbahay. Si Mr. dito. Wala po. Nagtatrabaho po sila doon sa sa Bunlag. Sa Bunlag. punlag. Ano yung punlag? Bunlag. So, Bunlag. dati pong tinirahan namin. Bakit dating tinirahan? Bakit ito? Yung bahay Dati niyo? po kasi doon po kami nakatira. Tapos pinaalis po kami doon. Bakit pinaalis sila? Kasi po, kailangan na daw ng mayari yung lupa. Tapos napunta kami dito. Ano ba dito dati? Ang daming puno. Buti may naawa man sa amin. Pinano kami dito. Kaso babayaran nga lang. Pera kayo? Kung may Saka na pera. lang magbayad Opo. kung mayroong pera. Pero pag walang pera,
Wala rin po. Alam naman pipilitin yung tao na walang pera magbabayad. Laking halaga rin po kasi yun. Magkano ang binabayaran pala ng Nasa po, 70,000. ito? Opo. Yung bahay na ito? Opo. Or yung Yung ito lote? pong lote, 70,000 ang Mahal pa bayad. lang dito. Opo. Ilang lang ito? Ilang Lang po square ito? meter lang ito? 5'7", Ay maluwang din, 5'7". 5'7" ang Oo, sa maluwang din. 5'7". Maluwang din ito. Siyempre malaking bahay din ito. 5'7". Nasa 4 yata to. Oo. Tapos inulugan ninyo. Opo. Itong bahay sa inyo ito. O Sa yung amin lote po, lang yung lote lang po ang Ito po pag meron pong kita na kami pa unti-unti. Oo. Pag wala rin Ibig sabihin bago kayo nung lumipat kayo dito, wala pa itong bahay nito kundi Opo, lote lang. lote lang po talaga. Di ibig sabihin kayo ang nagpapagawa ng bahay nito. Opo. Puro utang. At least kahit na paano, kahit na utang ilungan ka agad. Opo. Yun. Nung pinalipat kayo ate, di ba nandun pa lang kayo sa dating tinitirhan, agad ba na pinalipat kayo agad? Hindi po. Hindi naman. Pa kami ng maanuhang bahay. Kaya ang ginawa na lang po namin yung wala pa kami pang biling mga yung dating bubong dun sa amin, pinabuhat namin sa bayanian. Itong sarili Opo, ito pong bubong, pinabuhat lang po namin sa mga ito. kakilala namin, mga barkada ng asawa ko. Buti naman nakaya Opo. Hindi Tapos naman ito, siya, nung naman ng konting pera, naman ang pangdingding. Oo, na unti-unti lang. Opo. Oo. Kaso hindi pa nga po nabuo. Okay naman Mga na nga po sira na. Maluwag maluwag na. Hindi pa natatapos. Ilang kwarto ito ate? Bali, 2 lang po. Dalawang Kasi kwarto. yung pag hinati lang. Oo. Maluwang din yung bahay. Kasi yung sukat niya, yung sukat na 5'7", ito yung ito na yung kinalabasan. Opo. At hanggang doon lang ay Hanggang doon lang po yan. marami na palang mga bahay dito. Opo. Man, kahit paunti-unti. Nabanggit mo din na mayroon kayong kambal na anak. Di ba kanina Opo. nabanggit mo na Opo. mayroon kayong anak? Yung panganay ko po. Ang panganay na anak mo, kambal. Opo. Oh. Tapos, malalaki na ngayon yung Nasa kambal na mo. po sila, nasa 17 anyos. 17. Opo. Andito yung kambal. Opo. Ano pong, Guy! Dali. Yan si ate. Hindi po, yung panganay ko. Ate, Tulog. bakit ano nangyari? Ha? Nakatulog. Nakatulog po. Galing po sa school, wala daw pasok ngayon. Dito ka hapon. muna, te. Dito ka na. Tabi ka muna kay mama mo. Init. Tapo ka muna. Ano po? Hindi ka na. Ilang taong ka na ate? 17. 17. Harap ka dito, harap ka dito. Dito ka marap. Ano ka, nakasarap Harap ka nga ni. Yung Mahiling mo. yung kambal mo, kamukha mo ba yun? Yung
kambal mo? Hindi parang. Lalaki po ang kambal niya. Ah, lalaki. Siguro kung kung babae, baka magkamukha kayo. Kahit ate, huwag mong takpan mo yung mukha, para baka mayroong andito tayo sa sa social media, baka mayroong magkakagusto sa iyo. May boyfriend ka na ba? Ha? Wala man. Oo, baka parang mayroon eh. Magsabi ka ng totoo, baka meron akong dito, meron akong tawag doon. Pag nagsalita ka ng kasinungalingan, pumupula ito, pumupula. Yan. At tanong kita, may boyfriend ka ba o wala? Yun. Yan, mas maganda yung mas maganda yung Nabuk ko. mas maganda yung magsabi ka ng totoo. Yung ba yung boyfriend mo ba? Mahal mo ba yon? Or ano ba yung tawag doon? Yung tinatawag na puppy love lang? Mahal mo ba yung boyfriend mo? Hindi ko alam. Hindi ka pa sure? Hindi pa sure? Grabe, 17 ka na. Yes. Katapos yung boyfriend mo, 18. 18. Ano ba yun? Kaklase mo ba o no? Hindi. Hindi kayo magkaklase? Nag-aaral ba yun? Nagtatrabaho na. Nagtatrabaho na. Tapos 18. Grabe, hindi man lang muna nag-aral. Pero tapos na itong 12. Tapos yun ng 12. Hindi man lang siya pumasok na nung college, yung sa first year. Ikaw ate, anong pangarap mo? Pag halimbawa ikaw ay tutungtong sa sa college, anong pangarap mo? Hindi ko. No. Nagadua-dua din maestra o kaning matabaho ng No. Hindi mo pa naisip kung anong kurso ang papasukin mo. yes po. Uy, ano to? Natuloy. Natunaw na. Ano siya na bisto? Kasi dito pag nagsalita dito nagsasalita ng hindi nagtapat ng ng katotohanan, pumupula. Grabe! Siya nagtapat siya. O hindi pumula. Nabuk ko. Nabuking. Dahil mo ba ako? Dahil ako ba ito? Mga lalaki nga nang Hindi mo ba naisip ate na Ganda yung single. yung yung pamumuhay dito ay hindi mo ba naisip yung kahirapan? naisip ko ba niyo po? Nairak nga na ako, hindi ko na. Tapos may nagatrabaho, tapos wala man natrata. Kaya bakal yung bugas. Para Dapat makakain kami. Isipin niyo yung kahirapan kasi kung tumitigil ka sa pag-aaral, lalong-lalo na ikaw babae, tapos wala kang pinag-aralan. Paano lang yung magiging yung magiging pamilya mo? Tapos hindi ka makapasok ng trabaho. Hindi mo ba alam na pag walang matapos na pag-aaral ay mahirapan sa sa pagpasok ng trabaho? Kasi ang karamihan ngayon hinahanap na nila yung degree holder. Kung mayroon kang ganun, siyempre pipiliin ka. Dahil habang andyan pa yung mga magulang mo na nagpapaaral, Saka na mag-boyfriend. saka na lang Ilan lang yung edad mo? 17. Sabi ko sa kanya mahal mo ba si boyfriend mo? Nagdadalawang isip. Hindi kasi sa mga ganyang edad, Oo, nandiyan pa yung mga Kaya papi nga, niya. oo. Kumbaga hindi pa nila sure yung nararamdaman nila. Oo. Mga ano pa lang yan, mga
flirting relationship lang ganun. Parang Hindi pa sila totoo. hindi pa sila totoo na umiibig. Parang hindi pa ganun. Pero yan lang kasi. Bebe ko, ito lang ang advice ko. Once ka na nakaluwas sa luwas, hindi ka lang sulo ka, nag-date ka mo. Alam mo kung sa di na kapasok. Alam mo kung sa di na limitasyon. Kaya pati araw nito na, kumbaga, yung sa boyfriend mo mismo, nag-date ka mo. Okay, sige, hanggang kiss ka. Ito. Promise. Kasi nung dalaga ako na may limitasyon siya, maski medyo sabihin nila sa akin na nakadarat ko, kasi may limitasyon eh. Maski nag-date kami ng joke, ng additional date. Hanggang kiss lang kami, hanggang kupo lang. Wala, hanggang dito lang talaga siya. Kasi, mo sa sarili mo na, yaw pa ako gusto mo matapos, yaw pa ako gustong goal na maabot para sa sadira. Yun dapat. Kasi nagkayo na kung abot pa yung 1 years old. Promise! Nagkayo na ako ng abot 20 years old. Nagkayo na ako 30 years old. So, sige, urang na ako ng landi. Matutoong landi. Si ate, parang ano pala yung yung pagmamahal dun sa lalaki. Nandun na. No. Kumbaga ito yung tinatawag na na puppy love na. No? Kasi kami, ang advice sa amin nila, magdaraga kami. Kung magakuan ka, palagpasan mo, sabihin mo dito, palagpasan mo, suboy mo dito. Ibig sabihin, pilasayang mo ang opportunity mo na maabot mo pa so gusto mo maabot. Dapat, dituhan mo na sa limitasyon kasi para gusto mong goal sa buhay mo, maabot mo. Kasi ako nga, nakatapos nga ako, pero kumbaga, nagamit ko naman siya sa Manila. Kumbaga lang, hindi ko siya kasi kaya abo na ako naman. Pero ako gusto ko magtrabaho. Hindi naman lang talaga. Kasi, kung akas ko kaya pasawan. Puno, mapagalon nga ni Parg, halimbawa may pamilya ka na. Nakaisip ka magtrabaho. Sabi, naasikaso mo yung iba, yung sa diri mong akos, napabayaan mo. Napabayaan. Kaya rin siya nang nangyari sa ako na nagapirit ako maghanap buhay sa ibang lugar para lang meron sinda Ate, may tanong ko lang. To. Ikaw, ilang taong ka nung naglandi ka? 26. Oo. Duro mo nga, 26 na. Tapos ikaw, 17 pa lang. Nung 18 ako, pinagtutulakan ako nung nanay ko na mag-asawa na daw. Sabi ko, ayaw ko mag-asawa kasi nakikita ko yung nakikita ko kasi sa ibang lalaki kaya nang nag-inom. Sabi ko, ayaw ko Hindi totoo talaga yun. Kasi, kumbaga, Tapos nung nakarating ako dito sa Bicol, yun na. Basta alam mo ang tama o mali. Alam mo kung sa dinalitasyon mo. Nakakuha mo yan. Try mo. Magmati ka sa big advice ko siguro. Then, once na nakuha mo siguro mo, nakapagtapos ka, pag-adal mo, ma-realize mo na advice mo. Pag nakuha mo na yan, ito mo mga. Tapos kung halimbawa gusto mo magkayo ng gusto mo magkayo ng scholarship, dyan sa future na scholarship kaya kasi nga, dati, di ba nag-skill ako dyan sa SL? So, nag 2 years lang ako kasi parang ginanong ko na magkatrabaho na ako sa ito. Pero nag-post mo yung sa akin, so di na ako na magtapos mo na ako na 2 years para mag-4 years. Ngayon na, nag-asisi ako kasi nga 2 units lang ako, kailangan 4 units. May another units pa ako dapat makatapos para makakuha ako sa makalipag ko sa mga dito. Mga opisina. Kaya lang di ko ginapos siya. Kasi nga, ng time nito, lang isip ako. Kaya parang tinisip ko na ako. Yun ang isipin mo, ate. Habang ka pa lang, habang bata ka pa lang
isipin yung kapakanan ng ano mo, yung pamilya. Yung kagaya ng nanay mo. Kung ano yung naranasan nila noon, dapat hindi mo maranasan sa ngayon. At saka pa, siyempre marami ka pang ano, opportunity. Hindi mo na pag-aragal sa mga nagkabulig ka sa hindi ka. You're 11 years old. Diba? Hindi mo na okay lang na mag-develop ka be, pero nasa limitasyon. Okay lang. Hindi ba nga nakadura? Oo nga. Hindi daw siya nakadurat. Ha? Ano, hindi pa Durat. nakaakap. Durat. Hindi pa daw siya nakalandi. Siguro niya mag-ganda. Ay, iwan. Kaya mo yung mama mo ay yung, di ba? 26 na siya na naglandi. Ang hirap kaya sa buhay. Eh, maski nga ni 26 na ako naglandi, nagabasol pa. Nung nag-akas ako sa akas ko, sa akin, Mami, ilang taon ka na po nagganti? Sabi ko, ano po, Dok, 29 years old. Bakit Mami, 29 years old ka nagganti? Dapat 26 years old. Sabi ko, bakit po? Ano po yun? Sabi niya, pag sa mga 29 na kasi, mahirap na mag-anak. Dura ako naman din, nagkasawa ko ng 39. 39 ang edad ko noon. 39 ka na Kumbaga ay nalipasan na. okay lang yun. At least naglandi ka pa rin. So, mubalik siya dito dahil sa Maglandi. Paglandi. pero hindi pa siya tapos mag-scout. Mag-adol pa yata sila. Siyempre, ikaw ang guide. Hindi ko nga nakalimutan ko ng papunta doon. Hindi ka naman kilala yung tao. Tanging pag-aaral lang ang kayamanan na maibibigay sa inyo ng mama ninyo. Ate, ikaw ba kaya yung pag-aaral si ate? Hanggang kaya po. Igagapang mo. Anong ang pangalan natin? Angelica. Angelica. Tapos yung kambal mo, Angelo. Ay, may kembal ka? Lalaki. Dito kay lula niya. Sa Pampanga. Ilang taong kayo nagkahiwalay ng kambal mo? 15. 15? Ibig sabihin parang ano? 16. Dalawang taon 16 siya. 1 year old. Oo, 1 year old pa lang na ano, na umiwala sa yung ano, lagi naman kayong Ang menis nag-video ba call. kambal dati? Na nailing ko dito? So, pag nagalaba ako, gigakdan ko sa bado dide para lang makalaba. Oo. Naagihan ko yan dito. Oo nga, promise. Nagaparagi ako dito. Pag maglalaban ako, Nagadun ka ba kami sa tatalian ko yung damit nila dito. Dito kami Para hindi lang mahiwalay. para hindi sila mahulog sa katre, talian ko yung damit niya. Tapos itatali ko sa kanto ng katre. Tapos lalagyan kong pagkain sila sa gitna. Eh minsan, nung marunong na yata magtanggal ng tali, tatanggalin nung isa. Tapos tatali ko doon yung isa sa kambal niya, patatanggal din yung ano niya, patali. Tapos namalayan ko sa baba na. Minsan may dumaan nga. Sabi, ay, ang babait naman ng kambal. Eh, gumanon yung bata, nakita yung tali dito sa damit. Sis, kuan niya, nakatali. Nakatali pala na. Nakakita. Kasi kung hindi po ako gagawa ng paraan na hindi ako makatapos ng trabaho ko. Hindi ako makapagluto. Magkaroon ng kambal na Ang hirap po talaga. Kaya nga pinag-pray ko na sana hindi ako magkaroon ng kambal. Kasi may lahat. Nagkataon pa noon na walang bunga yung mga niyog, bagong bagyo. Oo. Anong message mo ate dun sa sa kambal mo? Halimbawa ito mapapanood niya.
napanood niya ito yung vlog natin dito sa sa Barangay Santa Cruz. Siyempre sabi niya, yung palang kambal ko. Ang ganda ng kambal ko, sabi niya. Yung kapatid ko. Sabi niya, anong message mo dun kay kambal mo? Kay Angelo? Ano man ka na, mag-ingat ka dito. Tapos, hindi siya magkaila. Mag-ano? Ay, Magkasakit. Diyan mo, pag ikaw ng Korean, ako mag-English na translator. Hindi po nasa bumabalik dito sa Barangay Santa Cruz. Saan ba yun? Pampanga. Pampanga? Saan sa Pampanga? San Fernando, ito mo nung San Fernando? Sa Concepcion yata, Tarlac. Sa Tarlac, Concepcion. Alam ko yun, napasok ko na yun. Halos ng lugar doon napasok ko na yun. Nag-vlog ka. Nangyari din yan sa akin dati. Yan, sabi ko nga ni dito, pag-aaral muna, pag-aaral muna tapusin. Ano siya sa pag-aaral? Okay na. Kasi, hindi habang buhay baga na malakas pa ako, nandito pa ako. Ayun na lang ang pamana sa kanya. Yun ang advice ko sa inyo. Okay lang na mag-boyfriend. Basta harap mo sa ng limitasyon. Limitasyon ng boyfriend mo, limitasyon. Huwag mong ipapitas kaagad. Baka pitasin yung mangga dyan. Kawawa ka naman. Mawawala yung pangarap. Kailangan aram mo sa limitasyon mo. Ang limitasyon mo. Tapos kung halimbawa, hindi aram ng boyfriend mo kung sabihin ang limitasyon niya, and ano mo siya, sabihin mo siya kung hanggang sabihin mo. Ganun lang. Kasi, yun ang mas magayon na advice, lalo na nga magluwas ka man dyan, magluwas ka sa ng balay ng mama mo, aram mo ang tama o mali, aram mo kung sabihin ka lang, aram mo kung anong limitasyon mo, aram mo din kung anong panggol mo para sa buhay mo, yun ang dito. Kasi hindi mo na pag-admire sa mga hindi nakita mo na Pag nakakita ka ng gano'n, may nabutas na nakakas pa. Kasi may pag-admire. Kumbaga, i-ano mo sa boot mo na. May pa ako. Abot ko na isipin mo yung yung magulang mo. makatabang ka pa sa mga o kaya ma-enjoy mo pa. Maski di mo pa pag-isip na makatabang pa ako sa burang ko. Hindi. Okay lang yun. Maski sabihin mo na lang sa sarili mo na gusto ko pang mabot. So gusto ko na para naman kumbaga pag naabot ko yan to dito ko na lang matabangan sila. Parang ano maabot ko lang so gusto ko. Okay na. Tapos ano mo sa sarili mo na 26 years old, 27 years old. Sige, mag-second time. Di ba? Kasi shattered. Pati na, naglandi. Ayun. Dapat i-ano mo sa sarili mo na sige, 26 to 27 dito na ako mag-second time. Kaya, kumbaga, maski mag-boyfriend ka, i-ano mo ka na mama mo, boyfriend ko yan. Pangilin lang mo sa inyo. Okay, kasi talaga. Mag-relasyon siya. Para open ka sa inyo. Open ka kay papa mo, open ka kay mama mo. Yun na kung halimbawa may pagka, may halimbawa may away ka mong duwa. Kumbaga, so advice ni mama mo. Pag-anuhan ka ng pag-anuhan ka ng advice. Oo. Kasi ako nga maski kurang na ako, mami na relasyon sa akin. Wala ko. Parang piga ko kung magana maski kagurang ko na maski may akas na ako nagasabi man din ako sa mama ko. Ano nag-relasyon sa akin? Kasi mas gusto ko nag-open. Kasi once na may problema ako, open ako sa iyo. Ganun. Kasi once na halimbawa may problema ako na hindi ko kayang lutasin baga. So pag in-advisean nila, okay sa akin. Mas pero yung advice kasi Hanggat kaya anhin, laban, sabihin laban. sabi ko nga si mama mo pag bumug ka kay mama mo maski 100 times na magpakaribuksin mo kada aldaw kung sabi sa mama mo hindi ka magpanamit okay lang Hindi, wag Kasi- na
Yung hindi man naman talaga maiwasan yung magdadaldal yung magulang natin. Kasi pag nakitaan ka ng mali, siyempre itutuwid nila yun. Pero mas magayon yun to na nagkasabi si mama mo. Mas magayon din na mag-open ka sa mama mo. Oo. Kasi yun na ng banda. Paano? Bibigyan natin yung bigas. Ano yung bigas? Gagawin po, Mute. Kung ano yung problema mo, magsabi ka lang sa mama mo. Baka para advisean ka niya. Baka maligaw ko ng landas ay. Di ba? Hindi naman maiwasan na maligaw ko ng landas kasi yung gaya niyan, mayroon ka ng boyfriend, pero isipin mo muna yung talagang tama ba itong gagawin ko, ganun. Mag-isip ka ng 100 times. 100 times mo isipin, baka naligaw ko ng landas. Ito yung yung bigas na binigyan ni Ate Inday TV. Salamat po. Sponsor natin sa bigas, si Ate Inday TV ang dyan. Thank you po. Anong masasabi mo kay Ate Inday TV sa pabigas na yan? Salamat po tinabangan niyo po kami. Ilang na yan? Ilang kilo? 5 kilo? O 5 kilo? Ilang araw yun? Nagkataon na ora Salamat po. Ilang araw ang saing yan? Nasa siguro 4. Sa Araw. 4 na araw sa isang kilo kakain kayo tanghali yan. 2 beses sa isang araw. Oo. Wala na agahan. Gabi at saka tanghali. Opo. Kasi ang Minsan agahan, wala. kape lang. Minsan kape. Oo. Swerte na kung may kape. Kung wala. Mas maganda nga yung mainit na tubig lang eh. Ano po? Oo. Kasi naman yung kape na hindi naman talaga yung Nagka-nervyos pa. Oo. So paano ate? Yun po. Salamat po. Muna? Lalayas muna. Good morning ulit sa ating lahat po mga Kalingap Luzon, Visayas, Mindanao. Saan ka man naroon ngayon, mga Kalingap, good morning po sa ating lahat. Ayan po mga Kalingap, ay nagpapasalamat lang ako sa mga taong nagpaabot ng tulong. Yun, maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Maraming salamat sa mga taong nagtitiwala, magtiwala pa sa atin. Ay, maraming salamat kay Ate Inday PB. Ngayon, shout out kay Ate Inday PB. Maraming salamat kay Ate Inday PB. Dahil sa kanya, mayroon tayong mga na-share na pabigas dito po sa Dunsol, Sorsogon. At nagpapasalamat din ako kay Miss Yai. Maraming salamat kay Miss Yai. At lalong-lalo na kay Ate Dol Dumundon. Yan, maraming salamat kay Ate Dol Dumundon. At kay Manang Sexy Janet Galban Salazar. Yun. Shout out po sa ating lahat na mga narito. Shout out po kay Mamang Kabibes 143. Maraming salamat kay Mamang Kabibes at kay Ninang Jen Stordiband. Maraming salamat din kay Ninang Jen Stordiband at kay Ate Susan Arthur. Yan, good morning. Shout out po sa inyo dyan. At kay Ate Marie Tapia Vlogs. Alin po, ayun, maraming salamat po kay Ate Marie Tapia Vlogs, kay Ading Laura Imbirakit Official, at kay lalong-lalo na kay Ate Adelaida Naguchi. God bless po. At kay Ate Christopher Musillo, maraming salamat din po kay Ate Christopher Musillo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nanood ngayon,
sa ating premiere or live. Maraming salamat. At sa mga viewers po natin ngayon mga kalingap, sa pledgers, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga magtitiwala po sa aking ginagawa dito, maraming salamat. Talaga kay Ate Dol Dumundon. Ate Dol Dumundon. Ate Inday PB, mabuhay ka hanggat gusto mo. Bye bye po mga kalingap. Miss Shai, maraming salamat din. God bless, mabuhay ang Team Kalingap. Ba't po natin kalimutan po mga kalingap, yung mga nasa landing pad, mga ambasador, yung kanilang live update sa umaga. Huwag po natin kalimutan Ria Olarte at ang kanyang deputy Mick Agnes Vlog. At ang ambasador po ng Gumaka Quezon, nandun si Ambassador J. Murillo Vlogs at ang kanyang deputy Kalingap Lydia. At siyempre, yung nandito sa landing pad ng Dunsol, Sorsogon, ang inyong abang lingkod, Kalingap Jose. At ang ating deputy, Kalingap Tatay Papsi. Ayan po mga kalingap, maraming salamat. At maraming salamat po mga kalingap kay Kalingap Undo TV. Yan, maraming salamat kay Kalingap Undo TV sa kanyang tulong dito sa mga kababayan natin na hikaos na ngailangan ng kalinga ng mga kalingap. Ito, maraming salamat ulit kay Kalingap Undo TV. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na para mahirap. Sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot
ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan.